Hello! Welcome back po sa Finding Hope with Annie. Ang ating guest ngayon ay isang babaeng napakaganda. Mula ulo hanggang paa. A woman who is very good in her craft. A woman of integrity. And a servant of Lord Jesus Christ. Welcome po natin mga kapatid, si Miss Carmi Marti. Hello! Nako, thank you for this opportunity. Ay, ako dapat magpasalamat talaga. We thank the Lord na Amen. it really happened. Yes, diba? thank you po, Lord. Nagkaroon talaga tayo, despite all the schedules, talagang ginawa ng Diyos na magkaroon ng opportunity na mag-guest ako para makwento ko yung buhay ko para talagang maka-inspire pa ng maraming tao to know God more. Ay, oo naman. Salamat. At dahil inumpisahan mo na, ano nga ba ang kwento ng buhay mo? Paano ka nakarating dyan sa kinalalagyan mo? Paano ka nag-umpisa? Ay, kasi during the 80s po, nako, I'm sure, aside from Chicks to Chicks, marami rin ang nakapanood sa inyo ng Tonight with Dick and Carmi sa Tanga Queen, di ba? Ngayon, talagang, di ba, nung time na kapag kakasikatan natin I don't know if it happened to you na pag meron kang nakikitang nag-o-offer sa'yo ng Bible study, I run, I flee. I don't like a prayer Bible study na yan. Guilty. Oo. Kasi during the 80s po talaga na yung, alam mo, yung hindi mo alam na nasa wilderness ka na pala. Pero ang alam mo lang is that sikat na sikat ka, sexy ka, masyado kang maraming manliligaw, material na bagay, hinahangaan, yung fame, talagang nakakabulag di ba? But one day, dahil po yung aking voice coach na si Maxi Goloy, she invited me to attend a Bible study. Kakapilit niya sa akin. So, sabi ko, sige na nga, attend ako. So, I never opened our Bible. Ang Bible po noon sa bahay namin ay nakabuka lang. Alam mo yon, yung parang bawal pumasok ang masamang spirito kasi nakabukas yung Bible. But the truth is, when you read the Bible, it will give you life. Diba? To the fullest. So, I attended the Bible study and then after that night, nanaginip ako. Wow. Oo, nanaginip ako. 3 kami ng pinsan ko nasa doon sa, alam niyo yung wilderness, nasa disyerto. Uhaw na uhaw ako. Naghahanap ako ng tubig sa disyerto. Pagkatapos, may nakita kong nakatayo na puti ang buhok, puti ang mukha, puti ang suot. Pagkatapos, ang mata ay parang lumalabas na araw at dito may lumalabas din na flaming na. Yun nga yung maliwanag. And then, nung binuka niya yung bibig niya, natakot ako. Sabi niya, huwag kang matakot. And then, suddenly, dun sa disyerto, nagkaroon ng tubig. Sinabi niya na kapag ininom mo ang tubig na ito, hindi ka na mauuhaw uli. So, tinanong ko, sabi ko, alam mo, na panaginipan ako. Sabi kong ganyan, dun kay Maxi Goloy. May nakita kong tao, ganito, ganyan. And then, they mentioned that it was the Samaritan woman. Yung Samaritan woman sa Bible na yung nasa well, na actually, ang kwento is napakarami niyang relationship na hindi naman niya asawa. But, yung nakita ko po, ang daming nagsabi sa akin na basahin daw ang Revelation chapter 1 verses 12 to 16. So the Son of Man, he was wearing a long robe with gold sash across his chest. His head, his hair were white like wool. Yun ang nakita ko mismo. Tapos, his eyes are like flame of fire. Yun mismo ang nakita ko. His feet was polished and his voice thundered like mighty ocean. So yun mismo ang nakita ko sa Revelation. No? So eto na. Dahil po, alam nyo, 28 years na akong nasa pamumuhay ng makasalanan. Diba, hindi mo naman basta-basta mapapalitan yung meron pong mga Christians na in one day they accept. Pero ito, tuloy pa rin ako sa relationships ko and parties and life that was so
empty. Pero mahilig akong manood nung 700 Club and accepted Christ many times. Pero yung life ko was continuously taking drugs and relationships. Puro mali. Tapos yung talagang discos and ganyan. But I always feel empty. It lasted until another dream came 9 years after. Nasa bahay naman ako, pagkatapos nakita ko si Jesus Christ. All the time, ang tawag ko na, I was also praying, Papa Jesus, andito ako. He was speaking, but I can't hear His voice. Tapos all the dead people was already standing. Sabi ko, bakit hindi ko siya nadidinig? Tapos nakita ko na yung father ko, tumayo na sa grave, ganyan-ganyan. Parang yung, di ba, ang sinasabi, yung second coming, that yung unang, yung mga who accepted Christ will be the first, yung mga namatay na. Pagkatapos, pagtingin ko dun sa sliding door, may malaking, mga chain na parang sa barko. Kaya pala hindi ko mabuksan. It's because of those chains. When I woke up, sabi nung helper ko, nakita niya na nakaganyan yung kamay ko. And I was crying. And then I said, ako na ang gumawa ng sarili kong interpretation. Those chains represent the sin. Kasi yung mga relationships ko nga. So, that separates me from my relationship with the Lord. So after that, sabi ko sa kapatid ko and my brother-in-law right now, sabi ko, I want to attend na yung sa church, no? Gusto kong makilala ang Panginoon, ganyan. Talagang sincerely na ito. Naku, nagalit yung boyfriend ko sa akin. Bakit daw ako? Sabi ko, di mag-Bible study ka. So I really accepted Christ as my Lord and Savior. I attended so many seminars. And then, nagpa-water baptize ako and I was really crying. Because I know for a fact that I am accepting this time that the Lord Jesus Christ is my Lord and my Savior. Ganon. So, I changed my life totally. Kahit na ang dami-dami kong pera noon dahil sa kinikita ko sa pag-aartista ko, marami akong utang. Marami akong utang. Pagkatapos, may nabili akong kondo. Hindi ko na mabayaran, ganyan-ganyan. Nung nakilala ko and I attended many seminars, na-change yung mindset ko unti-unti. That si Jesus Christ was riding a donkey. It symbolizes that tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na mamuhay ng simple. Hindi ng para magpasikat. So, nung nalaman ko about that, pinutol ko lahat yung mga credit card ko. Pagkatapos, nakatira ako dito sa Magallanes. I stayed in one condo na tinanggal ko yung driver ko, tinanggal ko yung helper ko, and binayaran ko pinarent ko yung condo ko. Binayaran ko lahat yung utang ko. Natapos. Tapos umattend ako ng mga seminars. Nabago yung mindset ko. I studied theology. Pagkatapos, nagsiserve din ako sa church. And then, I went back to school. So, nabago ko yung pamumuhay ko na talagang sinimplify ko siya. So, sa inyo, na parang sinasabi nyo, naku, ayokong maging Christian kasi yung pagmamadyong ko tsaka yung mga paninigarilyo ko matitigil. Ang ini-invite ko po sa inyo is that to have a relationship with the Lord. Siya ang magsasabi. As I dig in to the Word of God, so, talaga, maraming nabago sa akin. So, nabayaran ko yung utang ko. Meron akong desire to get married. O, diba? Kausap ko si Connie Reyes. Sabi niya, I can see you in a white dress. So, ininterpret ko na ito na magpapakasal ako, ganyan-ganyan. Tapos yung isang favorite ko, yung seek ye first the kingdom of God, and He will give you the desires of your heart. Bagong Kristiyano ako, sabi ko, ay, gagawin ko nga yan. Para
makuha ko yung gusto ko. Kasi gusto kong mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Wala namang masama dun sa gusto ko, di ba? At design naman ni Lord yun. And then, it became a continuous longing. Hanggat sa na-stumble na naman ako while I was already a Christian. Nung naging Kristiyano ako, Ami, meron akong 3 years na wala akong relationship. Wala lahat. It was my honeymoon with the Lord. Tapos, may ini-invite ako, biglang yung longing ko to have a husband was still there until I had another relationship. Yung relationship na yun, meron siyang asawa na dapat magpapaanal. Ang nangyari, parang pumasok ako sa ipo-ipo ng Yolanda. Alam mo yun, na ang gulo-gulo ng buhay ko. And then I realized how happy I was during those 3 years na honeymoon ko kay Lord. So ito po ang ginawa ko. I really prayed, Lord, kung hindi mo desire sa akin ang mag-asawa, by your grace, remove this desire from me. This lustful desire, at saka yung pagising ko pa lang, nalulungkot ako, sasabihin ko kasi, wala pa rin akong asawa. Alam mo ba, Ami, instantly nawala yung desire. Talaga? Instantly. Pagkatapos mo mag-pray? Pag mag-pray, wala na yung mga after a week, mga ganun-ganun. Instantly, nawala yung desire ko. So ngayon, kasi ngayon, ang importante sa buhay ko, yung talaga nagko-quiet time ako. Nabago talaga yung mindset ko sa pagiging Kristiyano ko. Kasi noon, I'm so allergic na pag sinasabi na, wala ka pang asawa. Ano ka ba, matandang dalaga, yung gano'n, at saka single blessedness, yung I'm so allergic na matawag na, yun nga, yung manang, ganito, ganyan. But right now, I would say and encourage you na, katulad ni Mrs. Ami Ventura, na masaya po, no? Pero, hindi po tayo lahat tinawag ng Diyos na magiging kapareho ni Miss Ami. Ako po, si Miss Carmi, miss pa rin ngayon, pero happy sa pagiging single. So, yun, meron tayong kanya-kanyang calling. Ang pinakamaganda nun is we only have one audience, and that is God. We please God, and hindi po yung kung ano yung sasabihin ng tao. I am no longer pleasing other people. Kunyari, when I go to church, I don't care kung sasabihin ng tao, bakit yun parating pupunta sa church mag-isa? Yung aura na nakikita nila sa akin is that even when I go to taping, sinasabi nila, alam mo, ang ganda-ganda ng aura mo. Parang yung you drive by yourself and you're always alone. Pero we can see contentment in your eyes na happy ka. Na you're alone, you're not longing for anyone. Tapos pag sinasabi pa na, can I pray for you? What? Okay, that you will have a husband. Sabi ko, ang usapan namin ni Lord, siya lang ang makakapag-open ng eyes ko kung gusto niya. Pero right now, sabi ko, wala talaga. Parang yung happiness ko and joy is that I am single, and I am serving God, and I am traveling. I can do a lot of things being single. And you can do a lot of things. Ako nga, bilib ako sa'yo na nagva-vlog ka pa. And ako naman, I'm so happy to be invited and to say all my story to all these women also who are parang naglulong, sasabihin, hindi, iniintay ko pa yung Prince Charming ko. Sinasabi ko nga dun sa isang guesting ko na I had a mentality of mga Cinderella na I'll meet my prince one day. Hindi po tayo lahat ay called to be married. Some are called to be single. So, in short, kung ano po yung calling natin, yun yung ating i-fulfill. Yun. Hindi ako naniniwalang alone ka. I'm with my dogs. Si God kasama mo palagi. Ay, of course. Hindi ka ganyan kaganda. Ay, yeah. Hindi ganyan ka-blooming. Ay, oh. Hindi ganyan kasaya. You know, ang parati ko ngang sinasabi, Lord, ang pinaka-desire ko
is your presence. I don't wanna go anywhere na wala ka. Yun ang dasal ko parate. Lord, when I go kahit saan or kung meron man papasok sa bahay ko, let your presence be there. Salain mo yung mga taong kakausapin ko at salain mo rin yung mga salita na sasabihin ko para hindi ako makasakit. Sometimes, hindi naman ako perpekto, hindi ba? Wala naman. Walang perpekto. Pero ang dinidesire ko every day is the presence of God. At binibigay niya lang. Binibigay niya sa akin. Hindi Alam mo, kaya po ako araw-araw nagdasasal kasi maldita ako. Pero right now, masasabi ko na ang laki na rin ang pinagbago ko because of knowing God. Pareho tayo. Nabanggit mo yung quiet time, yung ganyan. Paano ba? Kasi ang daming mga taong hindi niya alam kung paano or hindi nila actually naiintindihan yung personal na relationship. Can you explain, ano ba talaga yung personal relationship? And then how do you do your quiet time? Para may idea sila. Yung quiet time, kasi parati kong sinasabi yan sa mga tao, sa mga kahit na kunyari naglalakad ako, iniikot ko yung dogs ko. Importante, or kunyari nag-grab ako or whatever, ang importante, ikaw ba may relasyon sa Diyos? Sabi ko, hindi ang relihiyon ang makakasave sa atin. It's our personal relationship with the Lord. Ang relasyon mo sa Diyos, ang pinupush natin. Ngayon, ang quiet time ko, parati kong sinasabi yan na ang uunahin mo. 'Di ba? Sinabi yan sa sa Old Testament. Yung 'di ba yung kay Cain at Abel nga yung binigay na lang yung mga tira-tira. Pero ang gusto ng Panginoon is to give our best. Yes. Yung to give our best. And for me, ang isang best is to give my best time. My time is when I wake up. My best time is to worship the Lord. How do you worship Him? I sing praises. Gustong-gusto kong mag-artista until now. Kahit ang call time ko, pull out ng 4:00, gigising ako ng 3 a.m. para ako magdasal ng 45 minutes. Uunahin ko parati ang Panginoong Diyos na magka-quiet time ako. Pagkatapos, every Monday, I pray for my family. Isa-isa yan. Tapos yung Tuesday, meron kaming Bible study. Yung mga Bible study groups ko. Tapos every Wednesday, yung mga kaibigan ko. Thursday po, I pray for my personal, no? Yung personal kong growth. Personal meaning to say, ang sinasabi ko is, huwag akong mainggit. Alam mo yun, Panginoon, tanggalin mo yung galit sa puso ko, maging forgiving ako. Kung ano man yung ibe-bless sa akin ng Panginoon, huwag kong kimkimin sa sarili ko, but maging instrumento ako para ibigay ko to others, ganyan. Pagkatapos, every Friday, ako, para sa ating bayan, pinagpa-pray ko ang ating bayan. Oo, kasi kailangan, one time nga, nag-sharing din ako, nandun sina Senator Manny Pacquiao, Villanueva, tas inano ni Senator Villanueva, thank you for praying for the government. We really need praying for our government, most especially facing a lot of, yung West Philippine Sea, ganyan-ganyan, and all the corruption. Kailangan talaga ng gobyerno natin ng prayer. And syempre, yung Saturday and Sunday, praise and worship. Basta, yun. Pagkatapos, ikaw, nakikita ko rin na nagsasalita ka. Ako naman, I share yung sa Facebook ko. Punong-puno naman ng I read 4 books ng mga devotional. Pipili ako. Sabi ko, Lord, ano yung gusto mong i-touch sa puso ko today para ma-share ko? Tapos, nilalagay ko pa yun in Tagalog translation. Pinamimigay ko sa mga guards, sa mga helpers, ganyan. Ano nararamdaman mo pag ginagawa mo yun? Natutuwa ako. Means, alam mo, di ba, may mga parable si Jesus Christ na may tinanim sa magandang, aani, mas matatamaan, mamaya nakalimutan na. Basta ikaw, tanim ka na lang ng tanim. Di ba? Tapos, ang mahalaga nun, kung sino man ang makapagpatuloy at umani, basta ang sa akin, hindi ko kailangan ng credit. Ang gusto ko, just like what you are doing, nagtatanim ka lang na nagtatanim.
Kasi para sa atin, ang mensahe ko rin, right now, sa panahong ito of uncertainty, kung tayo ay kakapit sa sarili nating lakas, nakakatakot, kaya ang daming nagsusuicide, 'di ba? Huwag tayong kakapit doon sa mga likes sa social media, 'di ba? Ang dami kong nakakausap ng mga kabataan na parang ang mini-mirror nila is the social media, yung mga likes, kunyari sa TikTok o whatever. But sinasabi ko, hindi ka kakapit sa patalim, kakapit ka kay Kristo. Amen. 'Di ba? So yun, ngayon nakaka-touch nung nag-pray tayo kanina, nung nag-pray ang ating pastor. Nakaka-touch kasi right now may mga pinagdadaanan din ako. Kahapon nasa taping ako, tapos akong nag-drive, ganyan, unexpected. Ayoko kasi nagda-drive nung lang. Sabi ko, basta Lord, you are in control and I will take one day at a time. Basta ikaw ang bahala at hindi ako matatakot because God is love and God is not about fear, di ba? Yun. You are the light to my feet and lamp to my path. Yun. Sabi mo, advocacy mo ngayon, yung mga women, yung mga nag-aspire na gusto Oo. magkaroon ng asawa pero wala pa, or mga single, or unwed mothers, mother. Yeah. What can you say? Ano yung pwede mo yung advice sa kanila? Ano yung para... To be set free. Yeah. Oo. Tsaka, pag kunyari, sabihin nyo, hindi na ako mag-aasawa. Hindi na rin ako mag-aayos. Wag! Kasi gusto ng Panginoon na talagang tayo, ambassador, maganda tayo. Ay, oo. Diba? We take care of ourselves. Tapos katulad niyan, ang sasabihin, sayang naman niyang si Carmi Martin. Maganda pa naman, ba't di nag-asawa? Mas kaya nga, tamo nag-glow. Kasi nga may kanya-kanya tayong calling. So, ang inaano ko sa inyo is wag po kayong magpatali in a wrong relationship like what happened to me. Na ang dami-dami ko. Kasi takot na takot akong mag-isa. So, from one boyfriend to another, na kahit na ginugulpi na ako or nagtatake na kami ng drugs, kahit na may asawa yan, kasi lang takot na takot ako na maging mag-isa. Naranasan mo lahat yan? Lahat po yan naranasan ko. Oh. And napaka-painful talaga ng mga relationships ko. Mahahaba. May mga 7 years, may mga 5 years. Napagtiisan mo yun? Napagtiisan ko, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ayoko nung pasa-pasa rin yung... Kasi nga, artista tayo di ba? Ayaw naman sasabihin na, yun si Carmi Martin, nakaano ko na yan, ganyan-ganyan, di ba? So, pinagtitiisan ko. Kasi nga, ang lungkot ng buhay ko, ang hindi ko alam, yung palang kasama ko ay isang malungkot na tao din. So, kami ay nagpo-pull down sa So, to be set free, all you need to do is to read the Bible. Kasi ang dami ngayon yung mga, di ba kanina nung nagla-lunch tayo, pinag-uusapan natin yung mga women who are in a relationship dahil wala silang pera, pinagtsatsagaan nila. Natatakot sila. Ako, ano mangyayari sa kanila? Pag bumitiw sila. Pag bumitiw sila, pag kumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng panibagong perspective. Pero syempre, kung may consequence kung ano man yung pagkakamali na nagawa natin. Diba? Pero papatawarin tayo ng Panginoon. Wag na nating intayin pa na lumapit tayo sa Panginoon dahil nakulong na tayo. Diba? O nahuli na tayo. Sinasabi nga may humingi ka ng forgiveness kasi nahuli ka na. Or yung humingi ka ng forgiveness sa Panginoon na talagang papatawarin ka. Katulad nung nasa krus si Lord Jesus Christ na nagrepent yung isang tao. Sabi niya, and I will bring you with me in heaven, in paradise. Yun. So yun yung forgiveness na hiningi ko talaga sa Panginoon. Actually, yung sa akin sinasabi ko sa inyo, ang tagal ko rin na nagbabago, pero hindi naman tayo ginajudge ni Lord na, oy, ano ka ba, hindi ka pa nagbabago today, Pero as you read the Bible, nababago ka talaga. Nababago yung mindset mo at nagiging malago. Tamo naman, di ba? Nakakatuwa, eto po, mga senior na kami, pero kagandahan pa naman, di ba? Nagulat ako, senior. Wala namang pangit na ng Diyos, lalo na pag nasa Panginoon ka. Ayun, oo. So,
lahat naman yung hinihingi ko sa Panginoon. Binibigay naman niya. Sabi ko, Lord, gusto ko pa talagang mag-artista. Yaan, gusto kong maging busy. Ngayon, yung pagiging mommy ko, na naging form of having my dogs. Oo, talagang feel ko na ako yung mommy nila. Pero sa church, I'm a mommy of a Sunday school. I'm a Sunday school teacher. Yeah, nagsiserve ako sa church. I've been a Sunday school teacher since I accepted the Lord 1997. Pero tumigil lang ako nung pandemic. But right now, once a month, nagsiserve ako as a Sunday school teacher. Ang galing. Mas ministry mo pala yan, mga bata. Ang hili ko kasi sa mga bata, kasi nga gustong-gusto ko rin magkaanak before. Pero hindi ko naman mag-ampon, no? So, yung tungkol dun sa sinasabi ni Connie Reyes na I can see you in a white dress. Masasabi ko po na yung groom ko one day would be the Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Amen. Yun. Ako, para sa akin, the fact nung tinanggap mo na siya, naging bride ka na niya. Siya na yung naging husband mo. Di ba meron yan sa Isaiah 54:5? I will be your husband. Sabi ni Lord yan. Ano yung preparation na dapat nila? Oo. Or wag silang magpaano dyan? Ano yung dapat nilang gawing step? Siyempre, yung sinasabi mong Bible study, renewing of the mind, kasi nakakaroon yung mga pangako ng Panginoon na hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan. Kahit natutulog ka, i-bless kita. Yeah. Ang kahirapan. Saka the word na grace. Wag po ninyong, yung parang i-underestimate yung power ng grace. Yung sa grasya ng Panginoon, yung mga things na hindi mo mahindian, such as addiction, pag by the grace of God, you can overcome it. Pag gusto mo talaga. Pag gusto mo talaga. Pag hiningi mo. Pag sinurrender mo sa kanya hindi talaga. Na yung, kasi katulad niyan, gusto ko talaga mag-asawa. Kaya lang, sabi ko, na-experience ko yung honeymoon with God Tapos, nung nagka-boyfriend ako, sabi ko, parang impyerno yata yung napuntahan ko uli. Sabi kong ganyan. So, nakita ko na, ang saya ko pala nung wala akong boyfriend. Kaya wag po kayo mag-worry kung single siya. Okay siya. Masaya siya. Hindi natin mapapalitan yung kinalalagyan niya ngayon. Yun. So, yung sa akin, always use the grace because my grace is sufficient. Diba? Kaya nga tayo ay naligtas by His grace. Napakabait ng Panginoon sa atin. And yun nga, ang sinasabi ko is that ang mindset ko po ngayon, and I'm always telling people, is to be prepared spiritually. Sabihin na natin, kasi sa panahon of uncertainty ngayon, syempre, sasabihin natin, financially prepared ka, ganito, to be healthy. Ako nga, I'm always nagpapacheck up. Kasi ambassador ako ng Diyos Kailangan pag may inutos sa akin ng Panginoon, ready ako. Kanina nga, di ba, tinatanong, sino ka ba sa Bible? Sabi, ako si Rahab. Pero hindi naman ako prostitute. Kaya lang kasi few weeks ago na-topic sa church namin si Rahab. Siya po ay isang prostitute sa Old Testament. Kaya lang yung sa tapang nung babaeng yun, naiyak ako na talagang alam niya ang marites. Kasi nasa nightclub nagtatrabaho Lahat ng istorya ng mga Canaanites, ng mga kababayan niya, yung mga makasalanan, tapos yung itong mga Israelites na pupunta na nga po doon sa Jericho, siya ang naging gabay. So parang sabi ko, I want to be a Rahab na mapasama, kasi nakasama siya sa lineage ni Jesus Christ. Gusto ko na mapasama sa ni Abraham, na tayo ay anak ng Diyos. Gusto ko nang magkaroon ng kabuluhan ang aking buhay. At hindi lang yung parang nagkaroon ng, para kanino ka ba gumigising, di ba? Ako ay gumigising para sa Panginoon. Hallelujah. Yun. Pero gusto ko lang klaruhin. Sabi mo, kailangan ng babae maging handa, kailangan lumaban, or yung maalis sila doon sa mga hindi tama. Pero syempre, may mga babae din naman na may mga pangangailangan sa buhay na yung, alam mo yung finances. Madalas kumakapit. Materialism.
Siguro dahil nangangailangan, tapos kakapit sa relasyon na hindi tama, or yun na nga, yung nasasaktan na, nahihirapan na, hindi makaalis, nagtitiis kasi hindi kayang buhayin yung sarili. O lalo na kung merong kasamang anak, or yung iba, di ba, ano pa sila, yung provider ng pamilya nila. Ano yung mga pointers mo doon? Kasi yung sa akin, ang nangyari talaga niyan, it's all luxury. Luxury cars, luxury bags. Tapos, meron din akong, yung boyfriend na ang yaman-yaman, we travel. So, parang ang sarap-sarap ng ganun. Pero, deep inside me, I'm empty, no? I was set free because nung nakilala ko ang Panginoon and I accepted Christ, pinag-pray over ako nung bago mag-water baptism So, nung nalaman ko how to simplify my life, yung sinasabi ko nga na ang Diyos pala ay nakasakay sa donkey at hindi nakasakay sa kabayo o nakasakay sa isang magarang kotse, I've learned na ang purpose ko sa buhay na ito ay mamuhay ng simple. So, binenta ko yung kotse ko. Tapos, nagda-drive ako by myself. Pagkatapos, tumira ako sa isang studio na akin din. Sinimplify ko yung buhay ko. Because I only have one audience nga. Tapos, nung sinasabi ng mga kaibigan ko, bakit gano'n na? Parang ibang-iba ka na ngayon. Even yung mga dati, ang mga branded ko, mga Christian Dior, ang mga binibili ko, because gusto ko, pag nakikita ako, kasi noon, gusto ko, pag binabasa yung papasok sa pinto, binabasa kung magkano yung suot. 'Di ba? May mga ganon, from head to Hindi na ako ngayon ganon. So, I simplify my life kasi mas importante sa akin ang peace. So, yung mga sinasabi na mga babae na parang may sponsorship, parang to show that ganito kasi ang facade ng buhay ko. What is important is the inner peace na maibibigay ng Panginoong Diyos. To simplify your life at yung pagkapit nga sa pera ay hindi mahalaga. Mas maigi pa yung to be free from all the debts, na yung mga pangungutang at saka yung mga pamumuhay na hindi naman tama. Kaya imbis na kumapit sa pera o kumapit sa patilin, si Lord. Kumapit ka kay Kristo. Oo. Alamin mo kung ano yung mga pangako niya, yung mga salita niya. At makikita mo, tulad ng ginawa sa'yo, nabayaran lahat ng utang. Nabayaran lahat ng utang ko. Kumbaga, nag-adjust ka. Hindi pwedeng magpe-pray ka lang tapos wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Nag-adjust ako. And at the same time, nag-aral ka pa. Nag-aral ako ng, mahirap pong magbago ng kasi kung magbabago ka by yourself, mahirap din. You'll go back to the same routine. Kasi, kung 35 years ka ng ganun nabago ako kasi nga, nung may tinanggal ako, may pinasok ako. Pinasok ko yung Espiritu Santo sa loob ko. Yes, tinanggal mo yung dati. Tinanggal ko yung yung mga demonyo. Malis na kayo ha. Babay na. Kasi noon pagka may mga mga spirit na masama, akala ko, i-entertain ko. Tapos sasabihin, babait din niya. Yung mga boyfriend, babait din niya. Kahit na nakikita mo ng mali, kinakalaban mo yung ngayon, ang hindi ko alam, ang nakalagay pala sa Bible, pag nakita mo na ang temptasyon, tumakbo ka na. Ayun. Kasi nagbabasa ka ng Bible, kaya nalaman mo. Hindi pala yung tatambay ka pa doon at magsasabi mo, magbabago rin yan. Siguro galit lang siya sa akin. Pero ang tagal, isipin mo, mga 7 years yung mga boyfriend ko. Nag-iintay akong magbago. Pero mali. Yung pala, ang nakasulat sa Biblia, tumakbo ka na. Umpisa pa lang. Pag may nag-offer ng drugs sa'yo, tumakbo ka na. That's the wrong group. Kasi pag once na natikman mo na yung drugs na yan, dire-diretso na yan. Pag yung relationship, kasi syempre ang invitation yan maganda Diba? Hindi ka naman hindi ka naman hahainan na may sungay siya, may ganun siya. Pero ang hihain talaga ng demonyo sa'yo ay iba. Ibang personality. Attractive yan. Attractive. Pero pag magkakaroon ka kasi, isa pang gift is discernment.
Magkakaroon ka ng discernment as you read the Bible. Pag nagbabasa. Nararamdaman mo na itong taong ito, iba to. Kasi gagayad ka niya, no? Takbo ha, hindi lalakad. Oo, ayun. Yun ang mga natutunan kong sa Bible. Napakaganda. Okay, primarily, si Lord talaga ang kailangan lang kapitan natin. Meron ka ba bang gustong impart sa kanila na hindi ko natanong sa'yo? Napag-usapan natin? Siguro Share. siguro gusto ko lang sanang anyayahan natin yung mga single na nanonood sa vlog mo na talagang ngayon ay umiiyak at sinasabing gusto ko ring mangyari yung nangyari sa'yo. Pwede bang mag-prayer tayo for them? Oh, yes. No, ng deliverance. Oh, yes, oo. Ng acceptance, oo. Na kung sino po man sa inyo ang nasa ganoong sitwasyon right now, single man, or nandun sa addiction, ng pornography, or addiction ng drugs, or relationships, na mali, pinagpe-pray ko po kayo. Heavenly Father God, maraming salamat po for this guesting. Maraming salamat po sa iyong presensya. Maraming salamat na tinuruan mo kong mag-pray. I remember the first time na nag-pray ako, ang una kong sinabi, Lord, turuan mo kong magdasal. Hindi po ako marunong. Panginoon, pinagpe-pray ko po ang lahat ng kababaihan, kung sino man ang nandun po sa mga addiction, or in a relationship, or natatakot, in fear, may sakit, whatever, deliver them, Lord God, in the name of Jesus Christ. And I pray, Lord God, that they would have a personal relationship with you. Patawarin niyo po sila, Panginoon ko, sa kanilang mga pagkakasala. At Panginoon ko, nawa po, Panginoon ko, na lumapit sila sa inyo sa pamamagitan ng Biblia at paglapit sa inyo sa pamamagitan ng mga tao, ng mga Bible study, matutunan din po nila na unahin kayo. Wala pong taong busy. Yes. Bigay po namin parati sa inyo ang best naming prutas, ang best naming oras para sa inyo, Panginoon ko. Ang best po naming kita, Panginoon ko. Ibigay po namin sa inyo. Ang best naming time, ang best naming smile, ang lahat po. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Oh Lord, maraming salamat kay Carmita. Yeah? Uy, alam Tang. Uy, Diba? naku din. Lord, itataas namin, oh Lord, make her talagang shine for you, Lord Jesus. Tulad ng sinabi niya, palusugin mo pa ang kanyang pangangatawan. Panginoon, nang sa ganon ay makapagsilbi pa siya sa iyo, magawa niya, Lord, lahat ng mga pinag-uutos mo, makatulong siya sa mga maraming tao, ma-share niya lahat ng mga dinadala mo sa kanya, at oh Lord, umani pa siya ng maraming bunga para sa iyong kaharian. Amen. Maraming salamat at siya po ay maligaya sa piling mo na alam namin na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, pati na po ang kanyang buong sambahayan. Maraming salamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Ay, naku. Thank you. Maraming Thank you salamat. rin. Thank you so much. Oo, Yes. talagang we are so blessed at ikaw ay nakasama namin. At nakakain pa kami ng masarap na pagkain. Uy, ang sarap ng pagkain dito, ha? Yes. Sige. Ay, maraming salamat po. Hanggang sa susunod ulit, ha. Alam po namin na pagpala kayo dito pa rin po sa Finding Hope with Annie. God bless you po.